Dear IFM. Dear IFM. Magandang hapon mga idol. Andito na naman tayo sa panibagong kwento na hatid ng Dear IFM. Ako si Idol James Reid at simulan na natin ang kwento ni Yvette na pinamagatang Pagsisikap. Dear IFM, blood is thicker than water. Yan ang madalas nating naririnig kapag pamilya na ang pinag-uusapan. Dapat mas matimbang ang pamilya sa iba. Dapat mas inuuna ang pamilya sa lahat ng bagay. Pero sa panahon ngayon, nakakalungkot dahil madalas, pamilya pa ang nagiging dahilan kung bakit nasasaktan tayo. Napapatanong ng kahalagahan natin sa buhay. Kaya madalas din, mas nagkakaroon tayo ng tiwala sa ibang tao kaysa sa mismong kadugo natin. Mga idol, ako nga pala si Yvette. Noon pa lang ay avid listener na ako ng programa nyo. Sobrang nakaka-relate ako kapag tungkol sa pamilya na ang kwento. Kaya naman heto, naglakas loob na akong mag-share na rin ng sarili kong kwento. Nasa isang broken family kami ng kapatid kong si Tonyo. Hindi ko na masyadong maalala kung kailan nagkahiwalay ang mga magulang namin. Basta ang sunod ko na lang naalala, meron na kaming bagong mama. Si Mama Gemma. Akala ko nung una, magkakaroon na ulit kami ng buo at masayang pamilya. Na hindi namin mararamdaman ni Tonyo na nawalan kami ng nanay dahil bagong kapalit. Pero akala ko lang pala yun. Dahil kami ang mga naunang anak. Pero naging sampid nung nagkaroon na ng sariling pamilya. Sina Papa at Mama Gemma. Grabe, ang hirap naman itulak nitong sofa na to. Ay, naku, ang dami pala ng ilalim nito. Buti na lang pala naglinis tayo ngayon, Tonyo. Pagod na nga ako eh. Di pa ba tayo kakain, ate? Pagod na ako, gutom pa ako. Sus, parati ka namang gutom eh. Mamaya na tayo kumain kapag tapos na tayo maglinis ng bahay. Konti na lang naman na matatapos na tayo eh. Ha, di na ako mapagpunas ng maayos, ate. Kaya mo yan. Sige na, bilisan na natin ha para makapagpahinga na tayo. Ay, halika muna pala rito. Walisan mo nga tong alikabok dito. Ba yan? Ang dumi.
O yan ate, ayos na. Babalik na ba natin sa dating pwesto yung sofa? Uy, hindi pa. Papahiran ko pa yan ng Star Wax Floor Wax para kintabay to the max. Uy, bakit ka humiga dyan sa sofa? Tayo na, hindi pa tayo tapos oh. Papahinga lang ako ate. Pagod na ako eh. Ay, Ate, may problema pala ako. ano yun? Wala na akong baon bukas eh. Kasi yung walang pera ko, pinambili ko na ng papel. Paano na yan? Sige, bibigay ko muna yung baon ko sa'yo ha. May pera pa naman ako kasi nagpatkulong si Aling Melba na magtanim dun sa bakod niya eh. Inayaran niya ako. 200 din yun ah. Sige, sa'yo na yung 100. Yun! Salamat ate. Kala ko lalakad na ako pa uwi tapos wala mo lang ako pagkain. Sa tingin mo papayag ako sa ganun? Syempre hindi no. Hanggat nandito si ate, hindi ka gaanong maghihirap. Diba parati ko ngang sinasabi sa'yo na hindi na baling ako yung mahirapan, wag ka lang. Kaya akong bahala sa'yo, okay? Salamat ate. Wala yun. O sige na, kilos na ha para matapos na tayo. Sigurado magagalit si mama kapag naabutan niyang naglilinis pa tayo eh. Okay, sige na nga. Mama, papasok na po ako ah. Baon ko po. Ay naku, wala, maglakad ka na lang papuntang eskwelahan. Malayo po yung school ko. Yung huling pera ko, binigay ko na lang po kay Tonyo dahil mas kailangan niya ng pera eh. O ano naman, pakialam ko. Kung hindi ka lang nagsalita sa tito mo, o edi sana may baon ka. O ano ginawa mo? Siniraan mo pa yata ako sa kanya kaya hindi kami nagkakasundo? Wala naman po akong sinasabi kay Tito Ricky. Nag-usap lang kami tungkol sa pag-aaral namin ni Tonyo. Hindi ko naman kayo siniraan. Ah, talaga? O bakit hanggang ngayon hindi pa rin nila ako matanggap? Alam mo, ikaw talagang bata ka. Napakasinungaling mo. Totoo po talaga yung sinasabi ko, Mama. Wala po talaga akong sinasabing iba. Maniwala naman po kayo sa akin. Ewan ko sa'yo. Ako tigil-tigilan mo ko dyan sa pagsisinungaling mo dahil hindi ko talaga kaya yung hindi mo pagsasabi ng totoo. Pwede sana hindi ako pinagbibintangan ni Kuya Ricky na pangit ang pagtrato ko sa'yo. Oh, ano? Huwag kang makaiyak-iyak dyan sa harapan ko. Baka sabihin ng mga kapitbahay minamaltrato kita. Wala naman po kasi talaga akong sinasabi, Mama. Ay, nako. O ito na, 50 mo. Tipirin mo yan ha. Tipirin mo. Ano yung hingi mo ng pera? Paano hindi naman ang paninira mo sa akin na nanay mo? Wala ka talagang silbi. Dear IFM. Mga idol, hindi naging madali ang buhay naming magkapatid. Sa kamay ng madrasta namin. Ayaw kong makaramdam ng kahit anong inggit sa mga kapatid ko sa ama. Pero madalas ay hindi ko naiiwasan. Tuwing pasukan, sila lang ang mga may bagong gamit. Habang kami ni Tonyo, nag-iisip ng paraan paano magkakaroon ng gamit. Kapag bagong sweldo sina Papa, sila lang ang kumakain sa labas. Habang naiiwan kaming magkapatid sa bahay. Pinapasalubungan naman nila kami. Pero yung pinagtirhan ng mga kapatid namin at pagdating sa pera, syempre, pinagdadamutan din kami.
mga idol. Awang-awa na ako sa kalagayan namin ni Tonyo. Sabi ko, kami ang mga naunang anak. Pero parang kami ang mga naging sampid sa bahay nila. Parang bigla kami naging pulubi. Ulila sa magulang. Teka, wala na kaming mantika? Sandali nga. Tonyo! Halika nga rito. Oo, ate. Sino naman ang makapalang mukhang pumasok sa bahay natin at kumuha na lang ng mantika? Ayun, si Kuya Jobert, nangingi ng mantika eh. Walang lalagyan kaya sinabi ni Papa, bigay na lang daw yung buong bote. Umili na lang ng bago. Ano? Sabi, hindi ko alam na hinihingi na pala ngayon na isang bote ng mantika, Alam mo yung mga kapitbahay natin na yan? Singkakapal ng libro, mga pagmumuka. Hiram dito, hingi dito, tapos wala. Hindi man lang pinapalitan yung mga kinukuha nila. Kapal! Ano na naman ang kinakagalit mo dyan, Yvette? Umaga abot hanggang labas ang boses mo. Papa naman kasi, ano ba bang balak nyo sa mga kapitbahay natin? Bigay lang kayo ng bigay sa kanila. Puti sana kung pinapalitan nila. Hayaan mo na. Ang tawag doon pagmamalasakit sa kapwa. Palibhasa kasi wala kang pakialam sa iba. Kaya yan, ilag na ilag ang mga tao sa'yo. Oh, bakit ako pa yung naging masama? Diba sila? Basta-basta na lang silang pumapasok sa bahay ng iba tapos kukuha ng asin, toyo o kung ano-ano pa. Tapos kayo naman ni Mama wala kayong pakialam. Hinahayaan nyo lang. Nakangiti pa kayo sa kanila na parang wala lang. Aba pa, pag nanakaw na po yung ginagawa nilang Manahimik ka na! Hindi naman ikaw ang bumibili ng mga kailangan dito sa bahay, Kaya wala kang karapatan na magsalita ng ganyan. At mas lalong wala kang karapatan na magtaasan ako ng boses. Aba, baka nakakalimutan mo na tatay mo ang kinakausap mo. Pa, ang ibig ko lang naman pong sabihin masyado na kayong mabait sa kanila. Kaya naaabuso po tuloy kayo wala na silang respeto Pinaghihirapan niyo lahat ng meron tayo dito sa bahay tapos kukunin lang ng iba ng ganun-ganun lang. Pa, baka sa susunod bahay na natin yung kukunin nila tapos ngingiti-ngitian niyo lang sila. Ano bang problema mo? Bakit ganyan kasama ang ugali mo? Masyado ka namang madamot. Pa, hindi po ako nagdadamot. Mas ginagamit ko lang po yung utak ko dahil dito sa mundong to, mas marami po yung manloloko at abusado. Kaya kung hindi ako matututong maging matigas, magagaya ko sa inyo na madaling magamit ng iba. Masama na ang ugali mo. Bastos ka ba? Hindi kita pinalaki para maging madamot sa iba. Pa, may mga pagkakataon na pwede kang mamigay. Pero may mga oras din na kailangan mo rin magdamot. Hindi niyo ba naiintindihan yung pinupunto ko dito? O talagang nauto na kayo ng mga taong yan? Inaabuso na nila kayo pa Wala kang pakialam kung inaabuso nila ako o hindi. Palibhasa kasi, sarili mo lang ang iniisip mo. Ganyan ka karamot! Alam mo, hindi ko talaga alam kung saan ka nagbara pagdating dyan sa kagaspangan na ugali mo. Pati ang mama Gemma mo, ang dami-dami ng reklamo sa'yo. Kesa sinasagot-sagot mo siya, pati mga kapitbahay dinadamay mo pa. Tama na po yan, ate, tama na. Lilinawin ko lang. Sa pera ko nang gagaling ang lahat ng yan. Kaya ako ang magdedesisyon kung ano ang gagawin ko sa mga yan. Hindi ko talaga maintindihan tong bahay na to. Ate, tama na. Masyado ka namang napasobra sa pag-usap kay Papa alam mo naman matandaan na yun. Baka naman nakakalimutan mong respetuhin. Hindi ko naman nakakalimutan ng respeto. Sinabi ko lang yung alam kong tama. Nakakainis na talaga. Teka, bakit ka ba kasi naiinis? Sa ibang tao ako naiinis. Ang bait-bait kasi masyado nila Papa sa kanila Masyadong mapagbigay. Pero bakit pagdating sa ating dalawa, simpleng 50 pesos lang, abot hanggang langit yung sermon sa atin? Tingnan mo nga, diba? Ang daya naman nun, hindi mo ba naisip yun? Ewan ko. Hindi ko na lang di siguro pinapansin. Wala rin naman kasi tayo magagawa Mga anak lang naman tayo Kahit na. Dapat nga mas alagaan nila tayo Dapat mas mapagbigay sila sa atin. Kasi mga bata pa lang tayo.
pero iba yung nangyayari. Hayaan mo na, ate. Hindi pwede. Kung hindi nila tayo kayang alagaan na dapat ginagawa ng isang magulang, pues tayo na lang ang mag-alaga sa mga sarili natin. Paano naman natin gagawin yun? Kahit naman anong gawin natin, nakaasa pa rin tayo sa kanila eh. Basta, akong bahala. Pagmula ngayon, wala na tayong ibang aasahan kundi ang isa't isa lang ha. Papatunayan ko sa kanilang dalawa na hindi ko sila kailangan para abutin mga pangarap ko sa buhay. Pangarap nating dalawa. Laging may paraan sa isang sitwasyon at hahanapin ko yun para mabuhay tayo nang hindi umaasa sa kanila. Dear IFM. Dear IFM. Mga idol, higit ako naaawa kay Tonyo. Sobrang bata pa niya. Pero nararanasan niyang mapaglupitan ng mundo. Na hindi siya tulad ng ibang bata na nakaranas ng isang masaya at buong pamilya. Nagagalit ako sa mga magulang namin dahil nagdala sila ng 2 bata sa mundo. Pero pababayaan din pala nila sa huli. Pero sabi ko, wala akong oras para sisihin pa ang ibang tao. Nasa harapan ko ngayon ang realidad. Kaya kailangan kong harapin ito. Para magkaroon kami ng extra na pera ni Tonyo, kung ano-ano ang mga pinagtititinda ko sa eskwelahan namin. Kahit na may kaklase akong pinagtatawanan ako, binabaliwala ko na lang. Kasi iniisip ko, at least may ginagawa ako para mabuhay kaming magkapatid. Ba yun? Ang bigat pa naman itong mga paninda ko. Hi, Yvette. Oh, Diana, hindi ka pa pala nakakauwi? Hindi pa. Nag-meeting lang kami saglit. Kanina pa kita hinahanap eh. May dala-dala ka na namang mga paninda. Panigurado, sinuyod mo na naman ang faculty room para makabenta ka. Ano pa nga ba? Sayang nga eh. May natira pang 3. Saka hinihintay ko rin kasi si Tonyo eh. Sabi kaming uuwi ngayon. Aha, si Tonyo ba? Nakasalubong ko siya kanina eh. Ha? Pinapasabi niya sa akin na mauna ka na raw kasi may gagawin pa raw silang group project. Ganon? Talaga naman batang yun oh. Napakapasaway. Papagalitan na naman yun ni Mama pag uwi niya. Ay, wala akong kasama magbitbit tuloy nito. Oh, hindi ako. O tara, sabayin na tayo umuwi. Total naman, magkapit-bahay naman tayo. Pero bago yun, pwede mong kumain muna tayo? Hindi pa ako nakakain ng pananghalian eh. Sige, samahan na lang kita. Wala naman kasi akong pera eh. Yung mga naipon kong pera, baon namin to ni Tonyo sa mga susunod na araw. Ay nako, hindi pwede no. Alangan namang kumakain ako tapos ikaw nakatingin ka lang sa akin. Tara, ililibre na lang kita. Malaki naman yung binigay na baon sa akin ni Mama eh. Ano? Tara, sumama ka na. Sige. Libre mo eh.
Sigurado ka bang yan lang yung kakainin mo? Pwede ka namang umorder ng kanin para di ka na kumain sa bahay niyo. Okay na ako sa ganito. Merienda lang naman eh. Saka, ano ka ba, nakakahiya kaya sa'yo? Siyempre pera ng mama mo yan, kaya dapat mong tipirin. Alam mo, buti ka pa nga eh. Naaasahan mo yung mga magulang mo sa pag-aaral. Samantalang kami ni Tonyo. Ayun, 50 pesos na nga lang, pahirapan pang hingin sa kanila. Kaya ba nagbebenta ka ng mga merienda sa school? Ganun na nga. Pero parang mukhang mahina eh. Kaya naisip ko na sasamahan ko na rin ng mga ulam para mas malaki naman yung kikitain ko. Tapos yung pambili ng pangsahog mo, dyan din sa kita mo kinukuha? Pero syempre, pinapatungan ko ng kaunti para hindi naman ako lugi, di ba? Ay, grabe, ang sipag mo naman, no? Kailangan mo ba talagang gawin yan? Oo eh. Nakakalungkot nga. Kami yung mga unang anak ni Papa pero nung mamatay si Mama at nakahanap siya ng iba, kami na yung naging parang pangalawang pamilya. Ang mas masakit pa dun, parang hindi na kami kasama sa pamilya niya. Ano ka ba? Baka naman hindi. Baka ganyan lang yung pakiramdam mo. Ewan ko. Ganun kasi yung nangyayari eh. Kasi kung hindi ganun, bakit pagdating sa iba namin mga kapatid mabilis ko magbigay sila ng baon? Pero sa amin ni Tonyo, sermon muna bago makapagbigay. Napakadaya, di ba? Sabagay, may point ka dyan. Pero buti, napagsasabay mo ang pagluluto sa pag-aaral mo. Wala naman ibang magagawa kundi kayanin lahat eh. Wala akong ibang pwedeng asahan kundi yung sarili ko. At wala rin naman pwedeng mapagkukunan ng suporta si Tonyo kundi ako. Alam mo, ang hirap ng sitwasyon mo. Kung ako yung nasa kalagayan mo, naku, baka sumuko na ako. Hindi ako pwedeng sumuko. Marami pa akong pangarap na gusto kong tuparin, no? Ngayon, kung hindi nila ako kayang suportahan, sige, okay lang. Gagawa ko ng paraan para matupad ko yun. Kaya hindi ako pwedeng maging mahina. Ito naman, di ba nga, hindi naman sa lahat ng pagkakataon malakas ka. Ano ka ba? Siyempre darating ka rin sa punto na manghihina ka. Alam ko naman yun, pero kung darating man ako sa puntong ganun, hindi ko ipapakita sa iba. Kasi kapag nakita nila na mahina ka, naku, tatapak-tapakan ka lang nila. Uutuin ka, lolokohin ka. Para sa akin, kapag masyado kang mabait, maluloko ka lang. Dapat maging matapang ka. Walang inaatrasan. Saka, wala kang kinakatakutan. Para hindi ka aapihin ng iba. Sabagay, may punto ka rin naman. Pero alam mo, sa tapang mong yan, hindi na ako magtataka kung isang araw matutupad mo ang lahat ng pangarap mo. Tutuparin ko talaga lahat yun. Wala akong aatrasan na kahit ano. Kailangan ko to para mapatunayan ko sa kanilang lahat na kahit ganito lang ako, may maaabot ako sa buhay. Idol, aaminin ko na, hindi ko talaga alam kung paano ko gagawin ang lahat ng pinangako ko kay Tonyo. Hindi ako sigurado kung paano ko bubuhayin ang kapatid ko. Mas lalong hindi ko alam kung paano ko tutuparin ang pangarap naming dalawa. Alam ko na masyado akong naging matapang. Pero parang yun na lang yata ang meron ako ng mga panahon na yun. Tapang.
na alam ko na sa hirap ng buhay, unti-unting mawawala yun. Kaya naman, hinigpitan ko ang dasal at kapit sa Panginoon na sana magkaroon ng magandang patutunguhan ang lahat ng pagsisikap na gagawin ko. Dahil kami, ang mga batang inabandona ng mga magulang. At walang ibang magagawa kundi mamuhay ng sarili. Nagpatuloy ang mahirap na buhay namin ni Tonyo, mga idol. Pinagdadamutan sa lahat ng bagay, pero nagtitiis. Kahit parang wala ng pag-asa, pinipilit pa rin magsumikap. Kasi sabi ko, hindi ako pwedeng sumuko. Hindi pwedeng magpatalo sa buhay. Siguro, na-realize rin ng papa ko na ama pa rin naman siya. Dahil pinagpatuloy niya ako hanggang college. Kaya sabi ko, sige, konting tiis na lang. Makakapagtapos na ako sa pag-aaral. Makakahanap din ng maayos na trabaho. At ako na ang bahala sa kapatid ko. Yun na lang ang parati kong iniisip. Kahit sobrang hirap na ako. Na magaling. May mga tinapos po akong project sa school. Ay nako, palagi namang yan ang dahilan mo. Ang sabihin mo, naglakwatsa ka na naman kasama yung mga barkada mo. Yun lang naman ang ginagawa mo, nagkukunwari kang nag-aaral. Nag-aaral po ako. Siguraduhin mo lang na pag-aaral talaga yung inaatupag mo. Dahil kung hindi, ako mismo ang magsasabi sa papa mo na patigilin ka na lang sa pag-aaral kung puro lakwatsa at paglalandi naman ang gagawin mo. Sige na, matulog ka na. Ano ba tinatayo-tayo mo dyan? Ma, pwede po ba akong makahingi ng pera? Ayan! Oo, dyan ka magaling. Sa paghingi-hingi ng pera. Ma, naubos na po kasi yung allowance ko eh. Wala na akong pera para bukas. Kailangan ko lang po para pamasahe. Bakit ba? Nasaan ba yung mga kinikita mo sa pagbebenta mo ng mga merienda? Hindi na po kasya eh. Ang dami ko po kasing pinagkakagastusan. Ay, Diyos kong pata ito. Oh, ayan oh, 100. Ma. Ano? Hindi po to kakasya sa akin. Ano magagawa ko? Yun lang alaman ng pitaka ko. Pagtsagaan mo na yan.
Kaya po ako humihingi dahil idadagdag ko po doon sa mga ibibili kong panluto ng mga ibebenta kong merienda. Gagawin ko itong pambaon bukas tapos kapag humingi na naman ako ng pera sa inyo, papagalitan nyo na naman ako. Sasabihin nyo wala akong ibang ginawa kundi humingi ng pera. Ako na naman yung may mali. Ay, aba talaga. Sumasagot ka na? Paano naman po kasi hindi ako sasagot sa inyo? Ang damot-damot nyo pagdating sa akin. Samantalang pagdating sa ibang kapatid ko, hala sige. Kahit magkano, bigay lang kayo ng bigay. Shhh! Ano naman ang pinagtatalunan ninyong dalawa dyan? Ayan ho, yan yung anak mo. Pagsabihan mo yung magaling mong anak. Ano na naman ang ginawa mo, Yvette? Teka lang ho. Na naman? Bakit ako lang bang palagi nakikipagtalo dito? Tama naman po ako Kapag ako ay nanghihingi ng pera, parang isang napakalaking kasalanan na para sa inyo. Pero doon sa dalawang bata, kahit pambili ng chichirya, bibigyan nyo? Nagsiselos ka sa kapatid mo? Ano klase kang panganay? Di ba dapat ikaw ang nagpapasensya? Ikaw ang mas naunang nagbibigay. Ayun na nga po yung problema eh. Ako tong nagbibigay pero sa bandang huli, ako yung nauubusan. Papa naman, hindi ba pwedeng kahit isang beses lang ako naman yung kampihan ninyo? Paano kita kakampihan kung ganyan ang ugali mo? Simpleng bagay, nagagalit ka. Ayan, sa inyo na nanggaling yan Simpleng bagay lang kung bakit ako nagagalit. Simpleng paghingi nga lang ng baon, pinagdadamot niyo pa sa akin eh. Kung simple lang to, bakit parati kong nararamdaman na napakalaking bagay nito para sa inyo? Malamang masunay ko yung anak ko kaysa sa'yo. Sandali nga. Magkalinawan nga tayo, Yvette. Ano ba talaga ang problema mo? Problema ko? Ang problema ko, yung suporta nyo. Yun yung hindi nyo binibigay sa akin eh. Porque nawala na si Mama. Pinagpalit nyo na agad kami. Nawala na si Mama, kami na yung naging pangalawang pamilya mo. Sinusuportahan kita. Sinusuportahan? Pasuporta na ba yun sa'yo? Ni simpleng baon, hindi niyo maibigay sa akin na maayos. Kahit isang beses, tinanong niyo ba ako kung okay lang ako? Ha? Kung kumain na ba ako? Kung kamusta yung pag-aaral ko? Hindi. Mas inuuna niyo kasi sila kaysa sa akin. Anong gusto mo? Babili ako sa inyo? Ang hinihiling ko lang naman pa maging patas naman kayo. Anak nga rin naman ako Huwag niyo naman sa akin iparamdam na wala akong kwenta sa pamilyang to. Pero sige. Hindi ko na kayo pipilitin sa gusto ko. Bahala na lang ako sa sarili ko. Ipapakita ko sa inyo na magagawa kong tumayo sa sarili kong paano walang hinihinging tulong sa inyo. Sa sarili ko na lang hahanapin ang suportang hindi ko mahanap-hanap sa inyo. Tulad nga na sinabi ko dati, wala na akong ibang maaasahan kundi ang sarili ko. Mga idol, siguro maiintindihan niyo naman kung bakit para akong naging isang bulkan na bigla na lang sumabog. Nakakasama lang kasi ng loob dahil sa ibang tao, mabait sila. Pero pag sa amin na ni Tonyo, kahit piso, pinagdadamot pa sa amin. Pansamantalang nakituloy muna kami sa isa sa mga kapatid ni Mama na kahit papano ay mabait sa amin. Bilang kapalit ng pagtira namin doon, naglilinis ako sa umaga at pumapasok sa eskwelahan sa hapon. Mabait naman ang tita namin dahil naawa rin siya sa kalagayan namin. Pero syempre,
Ayokong iasa sa kanya ang lahat. Dahil simula nang umalis kami sa bahay ni Tonyo, ako na ang nagsilbing magulang ng kapatid ko. Kaya hindi ako pwedeng sumuko. Dahil may isang taong umaasa sa akin. Pasalamat na lang kami dahil matalino ang kapatid ko. Kaya nakakuha kami ng scholarship na ino-offer ng munisipyo namin. Habang ako, working student, nagtatrabaho. Ay, ang ganda naman itong damit. Magkano kaya to? Ay, mura lang pala. Tingnan mo, oh. Ano sa tingin mo, Yvette? Pwede naman. Eh, bakit nakatayo ka lang dyan? Hindi ka ba mamimili ng damit para sa'yo? Hindi na. Okay na ako. Anong okay? Eh, puro mga kailangan mo lang yung binili mo. Kahit isang pirasong luho, wala ka man lang ibibili. Ano ka ba? Nagtitipid nga ako eh. Sa susunod na buwan na kasi yung pasukan ni Tonyo. Alam mo naman, hindi madaling magpaaral lang college. Ay, napakamahal pa naman ng tuition fee ngayon kaya kailangan ko mag-ipon talaga. Eh, ano nga ulit yung course niyo ni Tonyo? Engineering? Eh, di ba ang laki-laki ng tuition fee nun? Eh, yun yung gusto ng bata eh. Ano magagawa ko? Saka matataas naman yung grades niya kaya nawawala na rin yung pagod ko. Sa bagay, pareho nyo rin naman mapapakinabangan yung course niya eh. Kaya pag nakapagtapos na yun si Tonyo, pwede mo nang isipin yung sarili mo. Tingnan natin. Eh syempre, sa mga unang taon pagkatapos na makagraduate, medyo mangangapa yan, di ba? Kaya dapat ako pa rin yung tutulong sa kanya. O sige na, bilisan mo na dyan para makauwi na tayo. Uy, magre-review pa ako eh. Uy, may isang araw ka lang lumabas at mag-enjoy. Hindi mo pa susulitin, te. Ay naku, saka na ako magliliwaliw kapag okay na ang lahat. Bilisan mo na dyan. Oo na, ito na nga oh. Dali lang magbabayad na. Mamaya na tayo umuwi. Kain muna tayo. May alam akong restaurant na naghahain. Naku, sa bahay na lang ako kakain. Gastos lang yan eh. Ay naku naman, Yvette. Pati ba naman pagkain titipirin mo? Wala ka nang magagawa. Ako ang kasama mo, kaya kakain tayo. Ang sarap talaga ng pagkain dito. Kumain ka pa, uy. Hindi na. Pinagdadayet ako ng wallet ko eh. Ikaw kasi, ang gastos-gastos mo kasama. Uy, magtipid ka nga. Uy ha, nagtitipid naman ako. Isa pa, nakabudget na yung sweldo ko, no? Pero syempre, may budget din ako para sa panggala ngayon. Ay, ubos na. Ewan ko sa'yo. O bilisan mo ng pagkain dyan. Kailangan ko na mag-review. May ilang buwan na lang ako para makapag-take ng board exam eh. Oh, ano nakakatuwa sa sinabi ko? May naalala lang kasi ako. Nung high school pa lang tayo. Nilibre rin kita sa isang kainan, tapos ang in-order mo lang, pansit canton. Tapos ako, kanin at ulam. Tingnan mo ngayon. Nilibre na nga kita, pero noodles pa rin ang in-order mo.
Alam mo, Ay, wala naku. ka pa rin talagang pinagbago. Baka naman may dala-dala kang merienda dyan na panglako. Hoy, wag ka. Nakakaahon na ako sa mga barya-baryang kinikita ko dahil dun, no? Alam mo naman yun. Pero alam mo, hanga talaga ako sa'yo. Mantakin mo na gawa mong lagpasan lahat ng hirap na pwede mong maranasan. Nahirapan ka sa oras, lalong-lalo na sa pera mo. Tingnan mo naman. Nagtatrabaho ka na sa ibang bansa. At hindi magtatagal, magiging licensed teacher na rin ako. Matutupad na yung pangarap ko. Kaya kaunting ipon at tiis na lang, magagawa ko na lahat ng gusto ko. Hindi ka pa ba nagsasawa? Sigurado ka ba na talagang gusto mong ipagpatuloy yung board exam na yan? Oo naman. Oportunidad na to eh. Hindi ko dapat palampasin. Kapag pinalampas ko to, isa akong malaking tanga. Saka, matagal ko rin tong hinintay, no? Pinagdasal ko talaga to sa Diyos. Hats off! Saludo na talaga ako sa'yo. Iba ka, Yvette. Ikaw na. Ang galing mo talaga. Siyempre naman, no? Masaya lang ako kasi napatunayan kong tama ako. Tama saan? Tama na magiging matagumpay din ako sa buhay. Na may pupuntahan din ako. Konting-konti na lang talaga. Abot kamay ko ng lahat ng pangarap ko. Mga idol, habang tumatagal, pahirap ng pahirap ang sitwasyon namin ni Tonyo. May mga pagkakataon na kinakapos kami, pero hindi namin hinahayaan na magtagal yun. Maski si Tonyo ay nagkaroon na rin ng sideline sa pagtututor. Kaya kahit papano, nakakatulong siya sa mga gastusin sa bahay. Hindi nagtagal, ay natapos ko rin ang pag-aaral ko. Pagkatapos nun, kaagad akong nag-board habang nagtatrabaho pa rin. Habang si Tonyo, patuloy pa rin nagsusumikap na makapagtapos din. Nakikita ko sa aming dalawa na pareho kaming determinado na manalo sa buhay. Ano yun, ate? May ibabalita ako sa'yo. Nakapasa ako sa board exam ko. Licensed teacher na ako. Talaga? Oo. Congratulations, ate. Thank Sabi ko you. naman sa'yo, kaya mo yan eh. Ikaw pa ba? Hindi ka lang madiskarte sa buhay. Masipag at matalino ka pa. Sus, binola mo pa ako Tama na sa akin yung congratulations. Akala mo ikaw lang ang may good news? Ako rin kaya. At ano naman yung sa'yo? Running for cum laude din ako. Talaga? Hindi nga. Oo, ate. Sinabi sa akin kanina ng dean namin. Kaya dapat mas galingan ko pa para hindi yun mawala. Oh, payakap nga ako sa kapatid ko. Ay, galing-galing mo talaga. Ay, nako. Sulit na sulit ang pagpapaaral ko sa'yo, Siyempre naman, ate. Nakakahiya kaya sa'yo. Kahit na scholar ako, malaki na rin yung mga nagastos mo sa akin. Ano ka ba? Wala yun, no? Sino pa ba magtutulungan kundi tayong dalawa, di ba? Bakit nga sa bisni mo? Aray. Aray ko naman. Galing-galing talaga ng bunso ko. Huwag ka mag-alala, ate. Konti na lang at makakapagpahinga ka na sa akin. Ibig sabihin,
makakapag-asawa ka na. Tanda mo na kaya. Hoy! 26 years old pa lang ako, no? Hindi pa ako matanda. Saka isa pa, saka na yung asawa-asawa na yan, ha? Ang importante, isa na akong ganap na teacher ngayon. At hindi magtatagal, magiging isang ganap na engineer na rin ako. Appear. Sabi ko naman sa'yo, diba? Magagawa din natin lahat ng to nang walang ibang tumutulong sa atin kundi tayong dalawa lang. Salamat ate ha, sa lahat ng pagsisikap mo para mapunta tayo sa ganitong sitwasyon. Sus, wala yun. Masaya ako sa unti-unti nating natutupad yung mga pangarap natin. Konting tiyaga na lang ha, at pagtitiis pa, magiging okay din ang lahat. Basta magkasama tayong dalawa, okay? Mga idol, nakapasok ako bilang elementary teacher sa isang public school. At hindi rin nagtagal ay nakapagtapos si Tonyo sa pag-aaral. At nakapasa rin siya sa board exam. Sa panahon ngayon, pareho na kaming may mga magagandang trabaho. Nakakapagtaka, no? Ang dalawang batang pinagkaitan ng masayang pamilya ay nagawang makabangon sa hirap ng buhay ng sila lang. Na sa pamamagitan ng lakas ng loob at pagsisikap, nagawa namin ang mga pangarap namin. Mga idol, maraming salamat sa pakikinig ng kwento ko. Sana nakapagbigay kami ng aral at inspirasyon sa lahat ng mga taong pinagdadaanan din ang pinagdaanan namin noon. Lubos na nagpapasalamat, Yvette. Sabog ng 106.9 Dramatista na nagbigay buhay sa storya natin ngayon sa Dear IFM. The Yvette Story. Jem Abadregala bilang Yvette, James Cruz bilang Tonyo, Jayan Cruzado bilang Diana, Rendel Castro bilang Benji, MK Salditos bilang Gemma, Sound Technician and Drama Editor Martin D. Sa panulat ni Arlene Bellarmino, directed by Rendel Castro. FM drama has never sounded better. Dear IFM. IFM. Hoy mga idol, so yun na nga ang pinakabagong kwento ngayong hapong ito ng Biyernes para sa ating Dear IFM, pinamagatang pagsisikap, The Yvette Story. Diba? Napakaganda ng pagtatapos ng kwento. Alam ko for sure ikaw din na-inspire sa kwentong ito, idol, na talagang sa laban ng buhay, hindi tayo dapat sumusuko. Diba? Kung ano man yung mga challenges na ibigay sa atin, dapat buong loob natin na harapin ito at yung determinasyon, diba? Para sa goal natin na gusto mong ma-achieve. O kita mo naman yung pinagdaanan ni Yvette at nung kapatid niyang si Tonyo. O hindi sila nagpatinag, 'di ba, kung ano man ang sabihin ng ibang tao, panggigipit ng ibang tao sa kanila. Ang importante, meron silang pangarap, 'di ba, na pinanghahawakan at dahil sa pangarap na 'yon, nagpursige sila hanggang sa makamit ang tagumpay. Napakasarap pakinggan, 'di ba? Napakasarap isipin na may mga taong lumalaban ng patas. May mga tao talaga, idol, na hindi hadlang ang kahirapan o hindi hadlang ang mga mahihirap na pinagdaraanan sa buhay para sumuko. Kaya naman, inilaban ni Sex Bomb Yvette
Di Idol. Oo, di ba? May ibat din sa sex bomb eh. Kaya ito, ayan na napakagandang kwento ngayong hapon na. Kaya mga Idol, kung ikaw ay nakatutok, tinutukan mo simula kanina, magsimula hanggang ngayon matapos, maraming salamat kasi sinamahan mo kami dito sa Dear IFM at syempre si Idol James Reid. Kaya naman, ayon, simula po, Lunes na ulit tayo magkakarinigan para sa kwento, panibagong kwento ng Dear IFM at maraming salamat sa mga nakasama ko po. Simula kanina, ayan na, alas 8 ng umaga hanggang ngayon mga Idol ngayong oras na ito, nako, yung mga nakasama ko din sa Dear IFM, IFM live drama pala. Ayan, kaninang alas 10 hanggang alas 11 with Idol Aura at si Idol Alden Recharge. At ito nga po, alauna hanggang alas 3 para naman sa Dear IFM. Thank you so much